Hello fam, welcome back to another vlog. So third day na natin dito sa Kyoto and alas 11 na ng umaga. And for today ay pupunta tayo ng Uji. So ang Uji ay ang matcha capital ng Kyoto. So malapit lang din yung dito sa Kyoto fam. Pakita natin yung mapa dito. Andito yung Kyoto Station tapos andito lang din yung Uji. Mamaya i-share ko sa inyo kung ano yung sasakyan natin papunta doon. So magde-day trip lang tayo, DIY style. Gusto ko lang bisitahin yung mga matcha cafes doon, restaurants, tapos meron ding matcha street doon. Tignan natin kung ano yung makikita natin doon. So, para ma-share ko din sa inyo kung paano pumunta doon, paano siya i-explore, di ba? Lalo na kung mahilig kayo sa matcha, perfect ito fam. Kasi yun talaga yung pinaka matcha capital dito sa Japan. So, yun lang fam, ready na tayong umalis. Ang sarap na naman ng tulog ko kagabi, no? Ewan ko, ang sarap talaga ng pillow nila dito from Nitori. Anyway, tara na at ready to explore na. Sabi kahapon sa weather forecast, di ba, uulan today. Pero alam nyo, chinik ko ngayon, nagbago yung weather forecast. So, hindi na raw uulan today, pero parang medyo makulimlim sa labas. Pero at least wala nang ulan. And then, parang mga mamayang alas 3 ng hapon, aaraw na. So, plano ko, let's explore Uji. Tapos, kung makabalik tayo dito maaga-aga, may pupuntahan tayong ilang spots dito na may nag-bloom na ng mga cherry blossom. So, sana magawa natin yun mamaya. Anyway, tara na, baba na tayo. So, naglalakad na ako fam, papuntang Kyoto Station. Madali lang puntahan ng Uji. Sasakay lang tayo ng Nara Line going to JR Uji Station. Tapos magkano lang ang pamasahe? 240 yen. O diba? Ganun lang kamura, makakarating ka na ng Uji. So maganda rin talaga mag-base dito sa Kyoto, no? Kasi ang dami talagang spots na mapupuntahan. Kesa i-day trip mo siya, mas maganda na mag-stay ka dito para mas ma-explore mo ang Kyoto. Kasi so many things to do and napakarami talagang spots na pwedeng puntahan. Ngayon, lakad lang tayo pa Kyoto Station. Ito yung sasakyan natin fam. Ayan, 11:45 for Joyo, platform 8. Nara line na. Ayan na yung tren natin. So, sakto tayo. 11:45. Halis na siya in 3 minutes. Okay, dito tayo sa Uji fam and 20 minutes lang yung binyahe natin. Pakita natin yung screenshot dito from Google Maps. From Kyoto Station, Nara Line lang, papunta dito sa Uji. And alam nyo fam, bumungad sa atin ang isang cherry blossom tree. Pero, konti pa lang yung mga bulaklak. Ayan. Pero may mga nagbunga na oh. Ganda lang cherry blossom tree, no? So, ito na ang JR Uji Station. So dito pa lang marami ng matcha stores and cafes. Ayan o. So maglalakad tayo papunta doon.
So narating na natin yung entrance, fam. Ito na siya. Pero dito sa labas ng entrance ng Byoduin Temple, marami ng mga shops and cafes. Ayan, may mga matcha ice cream, matcha latte, may Starbucks din doon. So, pasok na muna tayo sa temple. So, ito na yung bilihan ng ticket. Pero alam nyo, fam, bago pumasok, ayan, may mga cherry blossom trees dito. Tingnan muna natin. Ang ganda ng color nito, fam, oh. Parang white na may pagka-pink. Ayan siya. Diba? Hindi pa siya full bloom pero maganda na kasi ang dami na. Bili tayong ticket. 700 yen. Please select the pin. Please insert your credit card. I'm just issuing a ticket. Thank you very much. So here's our ticket. 700 yen ang binayaran natin. Ito na, fam, ang Phoenix Hall dito sa Byoduin Temple. Alam nyo, napaka-iconic nitong structure na ito. Kasi ito, fam, yung nakalagay sa 10 yen coin dito sa Japan. Ayan, kung makikita nyo itong 10 yen coin, ito yan, ang Phoenix Hall ng Byoduin Temple. Tapos maganda itong photo spot na to kasi nagre-reflect yung hall dito sa tubig. Ayan. Tapos alam nyo, fam, 1053 pa pala ito nagawa during the Heian period. And never daw itong na-destroy ng earthquake, ng fire. So kung ano yung nakikita nating Phoenix Hall dito is largely original daw. No? So ganun na siya katagal, tapos never been destroyed. Kaya pinoprotektahan din ito dito. It's also a UNESCO World Heritage Site dito sa Japan. Lakad tayo doon, fam, kasi may cherry blossom tree na doon, no? Kitang-kita dito, pink na pink. So puntahan natin. Ito na ang cherry blossom tree, fam. Ang ganda kasi pink na pink. Pero hindi pa yan full bloom, ha? And ganyan na siya kaganda. What more pa pag nag full bloom ito, no? So maganda rin mag-take ng pictures dito ng Phoenix Hall kasi may background ka ng cherry blossoms. Ayan. So nakalabas na ako, fam. So itong street pala na ito na nasa labas ng Byoduin Temple, ang name niya ay Byoduin Omotesanto or tinatawag ding Matcha Street. Kaya pala napakarami ng mga matcha cafes and restaurants dito. Ayan, we met Regent Chris. Hi, fam! Nice to meet you guys. Okay, ayan na, fam. So lakad na ulit tayo dito. Ito na ang Matcha Street. Mamaya na tayo mag-try ng mga matcha desserts dito kasi gusto ko muna mag-lunch. Meron tayong pupuntahang tea house. Doon tayo magla-lunch. Pero tatawid yata tayo ng Uji River. Sa kabila lang. Tawid tayo ng bridge, tapos doon tayo magla-lunch. Yan, o, dito pa lang marami ng bilihan ng mga matcha. O. Ang bango, fam. Amoy matcha. Matcha na matcha ang amoy dito. Ito mukhang masarap, o. I saw this restaurant, fam, oh. Matcha gyoza. Meron silang matcha ramen. Mahaba ang pila. So, tawid na muna tayo doon sa kabila. Ang ganda ng story nito, fam, oh. Murasaki Shikibu, the author of The Tale of Genji. Ayan. Written in the middle of Japan's Heian period. Okay. Tapos yung last chapters daw nung literary masterpiece na ito ay nakaset dito sa city ng Uji. Ayan. Ganda. So here's the Uji Bridge. Tatawid tayo papunta doon sa kabila. And ito ang Uji River. Ang ganda ng river nila. O, napakalinis. So yung pupuntahan natin ngayon, fam, is ang pinakalumang tea house dito sa Japan na ginawa noong 1160 pa. And alam nyo, same family pa rin daw ang nagraran nung tea house na yun. So over 20 generations na ang pinasahan, no, nung pagmamanage nung tea house na pupuntahan natin ngayon. Ito na siya, fam, nasa bungad lang siya. Pagtawid yun ng bridge, makikita nyo na siya dito. Halika na, pasok na tayo. Kakain tayo dito, fam, ng soba. Ayan, meron silang matcha soba. Let's go.
salad. So, ito yung order natin, fam. Matcha soba siya. Tapos may fish na kasama. Ka-order na ako, fam. Bigay sila ng hot tea. Hot tea muna tayo. Sarap. Sobrang init. Lamig kasi sa labas. Okay, kain tayo, fam. Lumipat ako kasi medyo against the light dito sa kabila. Ang sarap ng soba. Very light lang yung lasa ng tea doon sa noodles. Try natin yung fish. Yung fish parang tuyo sa atin. Ang sarap din ng soup. Nag-complement yung alat ng fish. And then may light tea flavor ng soba. Sarap. Tapos na tayo kumain, fam. And alam nyo, napakasarap. Grabe, 11/10 ang rating ko sa kanya. Sarap nung combination ng matcha soba, mainit na soup. Napakasarap na combination. Sobrang feeling, sobrang hearty. Kung pwede nga lang umisa pa, no? Iisa talaga ako kasi ang sarap talaga. Pero syempre, busog na tayo, fam. At di ko na kayang umubos pa ng isa. Pero kung kayo, kung gusto nyo kumain ng marami nun, may option na parang mag-a-add ka ng 200 yen. Extra large yung ibibigay sa'yo. Pero hindi na ako nag-add kasi nga hindi ko rin alam kung matataypan ko ba siya. Kasi syempre, exploratory meal ito na hindi natin alam yung lasa. Kaya hindi ako umorder ng malaki. Pero yun, ang sarap. Grabe. For 1,350 yen, sulit na sulit. One of the best meal na nakain ko dito sa trip na ito so far. Try nyo dito, fam. Shuen Tea House. Ayan. #JM recommends. Ngayon, balik na tayo, fam, ng Byoduin o Motisando. Dahil magta-try naman tayo ng matcha parfait. Isa yun sa mga sikat na food na dapat nating matry dito sa Uji. Yan ang Uji River. Ang sarap dito. Napaka-chill ng lugar. So, sama nyo to sa itinerary nyo, fam, kung magko-Kyoto kayo. The matcha capital ng Japan. Ito pala yung history ng Uji Bridge. One of the oldest bridges pala siya in Japan. Believed to have been constructed for the first time in 646. More than 1,300 years ago. Grabe, ganun na siya katagal. Teka, pakita ko sa inyo yung Uji Bridge mula dito. Ayan siya, oh. Eto na, nakabalik na tayo sa Omotesando. Isang tawid lang. So dito, fam, ayan. May mga matcha powder nang pwedeng bilhin dito. Ayan, dango. Ayan sa baba. Ito, matcha sweets. May mga matcha ice cream. Ayan, iba't iba pa. Sarap naman ito. May pudding, may banana. Ito, fam, Fukucha. Since 1790. Grabe, tagal na, no? Ayan, no? So, may mga matcha powder din sila. Tapos, matcha latte and hojicha latte. Nadaanan ko tong shop na to, fam, Meron silang strawberry, Tapos, coated ng matcha. Wow! Ayan, iba't iba pa. Tapos, parang may biscuit na may matcha din. Uji matcha strawberry cake. Meron ding Uji matcha curry. Oh, imagine niyo, fam, curry, may matchang halo. 'Di ba? All about matcha talaga sila dito. And then dito yung nadaanan natin kanina na may matcha ramen. Meron din silang Uji matcha takoyaki, matcha soft cream, matcha gyoza, and then ayun, matcha ramen. Mahaba ang pila dito. Did you try it? No. May mga nakasalubong ako, fam. Kumakain sila ng cream puff na may matcha sa loob. And dito sila galing. So, try natin ito. So, ito na ang ating matcha, fam. Nakagatan ko na siya.
So, ang style pala niya, para siyang cream puff, pero ice cream yung nasa loob. And ang sarap ng matcha. May pagka-bitter yung matcha niya and hindi masyadong matamis. Sarap, 400 yen. So, now, balik na tayo ng station, fam. 'Di ba? Ganun lang kabilis ang ating Uji experience. One of the things you can also do is tumambay sa river, no? Pero hindi na muna tayo tatambay sa river. Kasi plano pa natin mag-chase ng cherry blossom sa Kyoto pagbalik. Anyway, may itatry pa tayo, fam, yung matcha parfait or matcha latte. May na-search ako, ang masarap daw is yung malapit sa station. So, naglalakad na ako papunta sa station. Tapos mag one last hurrah tayo. Pero baka matcha latte na lang tayo, no? Kasi nag-ano na tayo, cream puff eh. Pero let's see. Hello, fam. So, commercial na muna tayo saglit because I wanna share with you na meron na po ulit tayong bagong Klook Creator Shop. So, para ma-access nyo siya, punta lang kayo sa Klook app and search nyo lang yung name ko na JM Kisho and click nyo lang yung first line na lalabas dyan para ma-direct niya kayo sa aking Klook Creator Shop. So, dito sa page na to, pinagsama-sama ulit namin, fam, lahat ng aking hashtag JM Recommends ng mga tours, activities, attractions, eSIMs, transports, and hotels at iba pang mga pwede nyong mabook sa Klook from different countries and different cities. So, meron tayo for Tokyo, Kyoto, Fukuoka, Osaka, Taipei, Bangkok, Singapore, Hanoi, Sapa, Seoul, Busan, and Melbourne. So, iba't iba to, fam. May activities, may hotels, may eSIMs, may transport, and mostly, lahat ng ito ay yung mga na-try and tested ko na. Mga hotels na napagstayan ko na, mga activities na nagawa na natin sa mga previous trips natin. And ang maganda pa dito sa Creator Shop, may mga bagong promo codes kayong pwedeng magamit. Sa bandang baba ng page, andyan yung mga bagong promo codes na pwede nyo gamitin para makasave pa kayo sa mga bookings ninyo. So, yun lang, fam. Access nyo na agad yung Creator Shop kasi paunahan lang din na magamit yung mga promo codes na available doon. Yun lang, balik na tayo sa vlog. Ito na, fam, yung na-search ko na may masarap din daw na matcha parfait. Ayan siya. Tapos, katapat lang niya yung station na mismo. Ayan. Hindi ka, let's try. Okay, nakapila na ako, fam. So, itong restaurant and cafe na ito, isa rin ito sa mga pinakasikat na spots dito. Ang pangalan ay Itokyumon and katapat lang siya ng JR Uji Station. May branch ito doon sa Omotesando na nilakaran natin kanina. So, meron din sila ditong matcha soba, may parfait, and iba pa. Mamaya pakita ko sa inyo. Nakapila na ako. Nasa approximately 30 minutes daw yung waiting. Ayan o. So, dito kayo magpapalista. Number 94 na yung tinatawag. Pang 102 tayo. So, wait na lang tayo at tayo ay magpa-parfait dito. Malapit na tayo, fam. 101 na. Magta 30 minutes na nga tayo naghihintay. Ito na ang ating parfait, fam. Tikman natin kung sulit ba ang 30 minutes na paghihintay natin sa kanya. Ayan, matcha parfait. Okay, tikman natin ang ating parfait. So, yung in-order ko, fam, is yung pinaka-normal lang. Kasi meron pa to mga deluxe. Eh, ang dami nangyayari sa deluxe. Yung normal nga lang, ang dami nang nangyayari, di ba? Okay, isa-isahin natin. May matcha cracker, whipped cream, red bean na sweet paste, mandarin orange, rice flour dumpling, strong matcha ice cream. Asan yun? Ito. Tapos may black beans, matcha jelly, agar jelly, and matcha syrup. Ang galing, fa mo. Tignan nyo, ha. Kung ano yung nakalagay mismo sa menu nila. Ganito yung itsura nung actual. 'Di ba? Expectation versus reality. Ang galing talaga dito. Ano? Halika na, tikman na natin. Try mo natin ang isang scoop. May ice cream, may black bean, may matcha jelly, may whipped cream. Okay, hindi kasi ako fan ng black bean. Pero okay naman siya for me. Masarap yung matcha ice cream. Yung matcha nila medyo bitter talaga, no? Not on the sweeter side. Masarap din itong rice flour. Try natin yung mandarin. Ang tamis ng mandarin, ah. Ang sarap din ng matcha jelly. Okay, kung tatanungin ako kung sulit ba yung paghihintay, yes, sulit. Masarap siya, fam. Hindi lang kami bati talaga ng black bean. Pero the rest ng ingredients, masarap. Ayan, fam, closer look. 1,090 yen pa lang isa nito. Meron silang Sakura version nito. Pero hindi ko na in-order kasi gusto ko tikman yung normal lang. Yung iba mas mahal pa, yung mga deluxe. Parang mga 2,000 yen pa ata yun. Haluin na natin. Sarap. Matchang matcha.
Ito yung mga products nila, fam. Uji Matcha Curry. Ito rin yung nakita natin kanina kasi branch nila yun doon. Meron ding Uji Matcha Pudding, Warabi Mochi. Ayan yung mga price. Merong chocolate cake, matcha cheesecake, kudzu mochi. Yung kudzu, naalala ko, di ba may pinuntahan tayo nito nung sa Fukuoka natin. Yan, may Uji Matcha Candy. Tapos Uji Matcha Cookie. Yan, malaki yung store nila dito. So, store muna siya or parang souvenir siya. Tapos nandoon yung cafe sa dulo. Okay, nakalabas na tayo, fam. Dito tayo kumain ng matcha parfait. Oh. Ayan. Tapos ang ganda pa sa loob kasi parang may Japanese garden na view din sila doon sa loob, no? 1,090 yen yung binayaran natin for the matcha parfait. So, ayan. Again, lalagay natin yung screenshot dito. Ito, QMN. Sa tapat lang siya ng Uji Station. So, try nyo rin yung matcha parfait nila. Ngayon, alas 4 na ng hapon and balik na ulit tayo, fam, sa Kyoto. Tama-tama, maaabutan pa natin yung isang cherry blossom spot na malapit sa atin. Let's go. Station number D06. Please exit on the right. After leaving Rokuchizo, 次は四条です。阪急線は次でお乗り換えです。エレベーターはホーム後ろ寄りにあります。Nakalabas na ako, fam, ng Shijo Station. So, from Kyoto Station, lumipat lang ako ng subway, Karasuma Line. Tapos, buwaba ako ng Shijo Station. From here, lalakarin na lang natin papunta doon sa Cherry Blossom Spot. Parang 9-minute walk yata. Okay, narating na natin, fam. Grabe, walang katao-tao. And ang dami nang nalaglag na mga petals. Ayan, oh. Pakita ko na sa inyo. Ayan na siya. Ayan na siya, fam. Although, ang dami nang nalaglag. Ayan, oh. Grabe. So, parang ibang type din ito ng cherry blossom. Ito siya. Non-mainstream kasi siya eh. Kaya walang masyadong tao. Ayan. Ito, fam, marami-rami pa. Wow, ang ganda! I'm so happy na napuntahan natin siya. Ayan, tapos walang katao-tao. Makakapag-picture tayo ng matino dito. Ayan, oh. Okay, fam, one last view bago tayo umalis. Ang tawag pala dito ay Harumeki Sakura. No, another type of sakura pa siya. It's not the usual. Ang name kasi ng usual ay Somei Yoshino. But this one, Harumeki pala siya. Grabe, ang ganda. Alam nyo, fam, even yung mga locals, humihinto sila dito para magpicture. Kasi ang ganda eh. So, I forgot to mention, fam, ang location pala nito ay Old Kyoto Municipal Seitoku Junior School. Ayan, so malapit lang siya sa Shijo Station ng Karasuma Line. Okay, fam, nandito na tayo sa ating next stop, ang Maruyama Park. So, sumakay na ako ng taxi, ayun sinakyan ko. Kasi magsa-sunset na para maabutan natin siya ng maliwanag pa. So, dito sa Maruyama Park, merong illumination, no, at night. So, meron ding Sakura Festival na ginaganap dito ngayon. Ito na siya. Tingnan nyo, fam, ang ganda ng cherry blossom tree. Tapos may sunset. Wow! So happy! Ayan, ang ganda! Hindi ko alam kung nabibigyan ng justice ng camera. Pero ayan, the cherry blossom tree plus the sunset. Wow! So, ang tawag pala dito, fam, sa cherry blossom tree na ito is the weeping cherry tree dito sa Gion District or tinatawag din na Shidare Zakura. Isa daw ito sa mga sikat na cherry blossom spots dito sa Gion District. Ayan, no, kasi napakaganda talaga niya. Oh, wow! Ayan, may branch dito, fam, na nakababa. So, maganda rin magpicture dito. Pero hindi pa ganun karami yung mga bulaklak. Ayan, kaunti pa lang. Kalapitan natin. Ayan siya. Tapos ito yung mga pabuka pa lang. Oh.
So kapag ganito fam, maganda magpicture kasi malapit. Imagine niyo na lang pag full bloom talaga to na 100%, no? Napakaganda nito at napakakulay nito. Yun nga lang fam, since malapit siya at mababa siya, mag-iingat lang na wag natin tatamaan yung mga tangkay, wag natin hawakan yung mga bulaklak, no? Kasi kapag nag full bloom to, mabilis lang din siya mawala, no? Parang 1 linggo lang yata nalalaglag na siya. Kaya kapag mga ganitong nalalapitan natin yung mga cherry blossoms na tangkay, sikapin natin na wag natin siyang magagalaw. Ganda. Ayan, puro cherry blossom trees ito fam. Imagine niyo kapag nag full bloom to next week, ano? Grabe. Tapos may maganda ditong event area na may mga traditional tables and chairs. Tapos pwede kang umorder. Ayan, may mga beer. And then uupo kayo dito, 'di ba? Yan ang maganda pag Sakura Festival eh. Ayan fam, ang ganda. Wow. Tapos order kayo ng beer. Meron ding mga sausage. Ang ganda siguro nito pag nag full bloom to, ano? Ayan, oh. So, ang sistema, upo ka lang dito, tapos order ka na sa kanila. So, yun naman yung mga price nila, oh. Fried food, cutlet on stick, 800 yen. Yan, draft beer, 900. Okay. Medyo mataas lang yung price, no? Pero syempre, fam, festival kasi siya. Tapos, nakapalibot pa yung mga cherry blossoms. Kaya parang medyo premium din yung price niya. Kasi premium din naman yung experience. Ayan. Ito pa, lapitan pa natin to. May whipping cherry blossoms pa dito. Ay, ang ganda din. Ayan, pabagsak siya. Ang ganda. So, paglubog ng araw, fam, sinisindihan na nila yung mga ilaw. Ayan, itong maganda dito kasi may illumination at night. So, yung mga cherry blossoms, tinatapatan nila ng mga ilaw. Ganda. Meron pa dito sa area na ito. Tapos may maganda ring cherry blossoms. Puntahan natin. Ayan siya. So dito sa bandang taas, marami pang mga cherry trees. Yan o, meron pa dito. Ito, wala pa masyado. Napitan natin to. Ayan siya, ang ganda rin niya. Grabe, ang saya ko fam. Buti na lang naabutan natin ito ng maliwanag pa. Malapit na magdilim. Pero ayan o. Diba? Ang ganda. Oh. Ay, thank you Lord. I'm happy. Simpleng ganito lang, no? Pero nakaka-happy ang mga cherry blossoms. Ayan pa. Ang ganda. Punta tayo doon kasi nagsiga sila. Halika fam, baba tayo dito. Dito tayo lalabas sa may Yasaka Shrine banda. Ito na ang loob ng Yasaka Shrine. Ngayon lang tayo nakapasok dito fam, ano? Yung nga lang medyo madilim na yung register sa camera. Pero yan, ang ganda dito, oh. Ito na fam, nakalabas na tayo. So itong street na to is the Gion District. Pag diniretso mo dyan na ang Kyoto Kawaramachi, yung pinuntahan natin kahapon. So dito lang siya, Saka Shrine. Tapos kung gusto nyo umakyat ng Maruyama Park, akyat lang kayo diretso doon. Ganda dito sa Kyoto, ano? 安いコンピラに高台市建仁寺へお越しの方はここでお降りください。 Okay, dito na tayo fam sa stop na malapit sa atin. Ayun na ang Kyoto Station, oh. So ito yung bus na sinakyan natin, bus 206. Sakto naman paglabas natin ng shrine, andyan na yung bus. So sumakay na agad ako. Pero punuan, grabe. Kasi rush hour, di ba? Tapos yung stop na pinanggalingan natin is one of the tourist spots dito. Kaya marami talagang nasakay doon. Anyway, maglalakad na lang tayo pabalik ng ating hotel. Dito lang, pagkaliwa. Isang kanto away na lang tayo. Alright, dito na tayo sa hotel fam. Ngayon, it's time
time for dinner na. Ano oras na? 7:12 na ng gabi. Nagpalit na ako ng profile picture. O, diba? Sakura na. Anyway, magdi-dinner tayo, fam. So, nag-search ako ng masarap na yakitori place na malapit dito sa hotel natin and sa Kyoto Station. And meron ako nakitang restaurant, 4.8 yung score niya sa Google. No? So, mataas-taas. Kaya, yun yung itatry natin. Tapos, ang maganda pa, 3-minute walk lang mula dito. Dito lang siya. Sa yung kanto na yan, kakaliwa lang tayo, tas kakanan, andyan na. So, malapit lang. Let's go. Tayo ay mag-yakitori. Ang isa sa ating mga paboritong pagkain dito sa Japan. Ilagay natin yung screenshot ng yakitori place dito. Ito na siya, fam. Grabe, ang ganda pala niya. Tsaka yung mga kumakain sa loob, parang mga business people. Sige, may slot pa kaya sila. Ayan, may English menu. Table log. Ayan siya, oh. Ito na yung menu, fam. Meron silang charge na 400 yen per person, seat fee. Please order a drink per person. Tapos scan yung QR code para umorder. So ito yung lutuan nila, fam, nasa gitna. Tapos nagbigay sila ng pumpkin soup. Ay, sarap. Appetizer. Ka-order na ako. Online naman ang pag-order. Ayan, o. Ito naman yung itsura sa loob, o. So, nasa gitna yung lutuan, tapos mga tables sa gilid. Fairness, ang ganda ng ambience dito, fam. Ang lakas maka-business people, ganun. Kain na tayo. Ito na, fam, kumpleto na. We have chicken tail, chicken thigh, wings, heart, and meatball. Tapos may egg na kasama yung meatball kasi special meatball siya. So, yan, let's eat. Kain na tayo, fam. Sabi nung katabi ko na Japanese, perfect daw yung in-order natin. Best choice daw. Let's eat. Grabe, ang sarap ng chicken meatball nila, oh. Sobrang malasa and ang lambot ng loob. Tapos juicy. Let's try our chicken tail. Sarap. Grabe, ang sarap dito, fam. Level up yung lasa ng mga yakitori nila. Sarap. Favorite talaga natin, no? Sarap kasi serve sa'yo ng mainit na mainit, eh. Like bagong ihaw siya. Tapos usually ang timpla lang ay salt and pepper, kaya soy sauce. Ang sarap. Napapalabas nila yung linamnam ng meat. Ito na, dumating na yung ating craft Kyoto Cola. Sarap. Yun, oh. O, fam, #JM recommends. Pero dito masarap din yung yakitori. So kung pupunta kayo ng Kyoto, try nyo dito. Marirecommend ko siya. Ayan, napasearch tuloy ako kung ano yung Kyoto Craft Cola. Ang sabi sa Google, isa siyang artisanal syrup na dinevelop ng isang veteran Kyoto bartender. Binlend ang cane sugar, 10 spices like cinnamon, clove, citrus, lemon, ayan, for a refreshing and spicy profile. So, carbonated water pala siya. Kaya pala kakaiba yung lasa niya. So, carbonated water, tas sinaluan ng maraming spices. Tapos cane sugar. Sarap. Tapos napansin ko rin dito, pag lalabas ka na, sasabihin nila sa'yo, okini. Pag okini pala, parang thank you very much, ganon, or goodbye. Dito ko lang siya narinig sa Kyoto. Ayan, okini is a Kansai region dialect word, meaning thank you or thanks. O nga, kaya pala dito ko lang siya naririnig. Thank you very much, okini, arigato. Pero usually sasabihin na, okini. Kahapon narinig ko rin yan sa ramen shop na kinainan natin. Malapit na tayo sa hotel. Alam nyo, ang lamig na naman ngayon. 11 degrees ang temp. Feels like 10. Wow, lamig. Again, namnamin na natin to, fam. Kasi pagtapos ng spring, summer na ulit dito sa Japan. At mainit na naman. Gulat ako, akala ko may tao. Nakita ko sa peripheral ko, parang may tao. Tignan nyo. Ayan, o. Nakita nyo na palingon akong gano'n. Maganda rin yung napagstayan nating area, no? Ang daming mga ganap sa paligid. Convenience stores, restaurants, ang dami.
Okay fam, nandito na tayo sa room, 8:35 na ng gabi. And yeah, ready na tayong magpahinga, freshen up, and mag-aayos na rin tayo ng gamit. Kasi check out na tayo bukas, tapos punta na tayo ng Tokyo. So I'm happy na napuntahan natin yung mga spots na gusto nating puntahan for today. Ang Uji na napakalapit lang sa Kyoto. Napaka-chill sa Uji fam, no? And nakapag-chase pa tayo ng cherry blossoms dito sa Shijo Station. Yung unang pinuntahan natin na spot yung sa junior high, tapos yung Maruyama Park na napakaganda. Hindi ko ba imagine pag nag-full bloom na talaga yung mga cherry blossoms doon next week. Naku, pink na pink yung kulay nun kasi punong-puno ng cherry blossom trees eh. But yeah, I'm happy na napuntahan natin siya. And sa Tokyo na talaga tayo totodo ng mga cherry blossom sightings natin, no? Kasi mas nauna nag-bloom yun sa Tokyo and mas marami tayong mga cherry blossoms na makikita doon. So for now, i-end ko na muna itong vlog fam. Papahinga lang ako tapos mag-aayos na rin ako ng gamit. Although konti lang naman yung ayusin ko. Yan o, yung mga toiletries lang na nilabas ko. Yan yung mga ibang gamit kasi nasa maleta naman na lahat ng gamit ko. Hindi ko na siya nilalabas kasi nga talon-talon din tayo ng hotel. So for now, i-end ko na muna itong vlog. So before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na ilalagay ko dito sa screen. Also fam, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman sa baba. And wag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click nyo lang fam yung subscribe button sa baba para maging updated kayo sa lahat ng mga magiging uploads natin. So maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Japan vlog. Bye! Good night!